2 araw makalipas ang kasal ni Wendy ay nagpunta nga kami ng Pangasinan para makapag-relax naman. Pero sa mga nangyari nga ay hindi ko alam kung nakapag-relax ba talaga ako. Medyo madilim-dilim pa nga at mag-aalas 6 na nga ng umaga ay sabi ko kay tatay ay mag-stop over muna kami. 3:30 AM nga kami umalis ng bahay at 2 oras na nga kami bumabiyahe. Sakto ngayon pinaghintuan namin at nakaihi nga ako dyan nga lang sa gilid-gilid. Buti na lang nga ay nagdala ko ng maliit na kumot para nga sa mga anak ko dahil nga malamig. Kaya nagamit ko patuloy pantabing habang umiihi ako. Naihian ko pa nga ilaylayan ng kumot dahil nga sa kakahatak ko na baka makita nga yung puwet ko. Conscious na conscious ang beshi, baka makita ang puwet pero maitim din naman na makikita. Yay, ba't may ganon? Pagkatapos ko nga umihi ay nagpunta nga ako dito sa mga bilihan ng souvenirs. Ang sarap nga sana mamili kaya lang pera ang wala. Hindi naman kami nagtagal doon at nagsibalikan na nga kami sa sasakyan. Wala nga kami pinaka-exact location kung saan kaming dagat pupunta. Basta kung saan nga maganda at hindi kami mapapamura. Ilang beses ko nga rin pinag-isipan at urong-sulong pa kung sasama nga kami sa outing na to. Iniisip ko kasi sayang yung kikitain namin sa pagtitinda namin. Akala mo naman talaga malaki yung kinikita. So ayun nga, pinipilit nga ako nila tatay na sumama na daw kami at maluwag naman daw ang sasakyan. Pero nung nagsisigaya ka na nga sila at aalis na nga ay sabi ko ay hindi na kami sasama. Paano ba naman kasi pinagdadala pa ako ng sarili namin baong kanin? Eh anong oras na rin naman kasi ko nakatulog ng kinagabihan kaya tinamad na ako magluto ng kanin. At saka tamad na tamad nga rin akong gumayak at kumilos. Kaya nga ang sabi ko ay hindi na lang talaga kami sasama. Pero sa bandang huli napilit nga ako at sumama na nga rin kami. Minsan lang din naman ito sa isang taon kaya go na. Anyway, ito nga unang napuntahan namin ay private nga at 100 per head pa nga daw ang entrance. Naghanap pa nga kami ng iba at dun nga lang kami sa public para mas mura. Actually, nakadaan na kami dito at bumalik nga lang kami ulit dito para nga magtanong dahil wala na kami mapagtanungan dun sa dulo. Doon nga kasi sa dulo ay hindi na sementado ang daan kaya akala namin ay wala ng beach doon. Kaya bumalik pa kami para maghanap ng tao mapagtatanungan namin. Sabi nga nung napagtanungan namin ay magdire-diretso lang daw kami at may mga dagat pa nga daw dun sa dulo. Dito nga kami sa Matawe Beach napadpad. Wala ngang entrance fee dito at 600 pesos nga lang ang binayaran namin para sa cottage. Nag-share na nga rin kami nila tita ng tig 200 dahil nagustuhan na nga rin nila dito. Meron pa nga mga cottage dun sa gawi kaya lang ay hindi na kami gumawi dun dahil okay na nga kami dito. Maganda nga rin itong napuntahan namin at wala nga rin masyadong tao. Sayang nga at hindi namin naabutan yung sunrise dahil nga nagpabalik-balik pa kami. Ito nga cottage na malapit sa Pangpang ang kinuha namin para naman mas maganda ang view. Pasado alas 6 na nga nang dumating kami dito at maya-maya nga ay nagsikainan na rin. Marami nga dalang nilutong pagkain sila tita at kami nga ay walang kadala-dala kahit anong pagkain. May binili nga 3 malalaking sitsire si Papa nung nag-staff over kami at ayan nga nilalantakan na ng baby Kenzo. Ang sarap nga sa pakiramdam ng pagaspas ng hangin at ang sikat ng araw. Ito naman pinsan ko, hindi ko alam kung feel niya yung sikat ng araw o nag-e-emo. Bising-busy nga kaming lahat sa pagkain at siya naman ay dot sa cellphone niya. Shoutout nga pala kay pinsan kong Ryan, lagang nagpapa-shoutout. At kung hinahanap niyo naman ang Kuya Kel, bising-busy na nga sa paglalaro ng buhangin. Dinala nga namin yung tent na binigay sa amin ni tatay at ayan nga sineset up na nila. Pero hindi rin naman namin halos nagamit at pinaglaruan nga lang ng mga bata. Nung dumating nga kami dito ay medyo mataas pa nga ang tubig dito sa gawing Pangpang pero sabi nga nung nagbabantay ay bababa pa daw yun mga bandang alas 10. Okay lang din naman yun sa amin dahil hindi rin naman kami agad makakaligo dahil medyo malamig pa nga. Kung ako nga ang tatanungin ay hindi ako mahilig maligo sa dagat pero ang pinakagusto ko nga kapag ka nagdadagat kami ay ang view. Talaga nga naman nakaka-relax kapag ganito kaganda ang makikita mo. Talagang na-appreciate ko yung formation ng mga ulap sa langit tapos samahan pa ng ingay ng pagaspas ng alon ng dagat at talaga naman marerelax ka. Kyle. Wow! Excuse me po, pasintabi nga sa mga kumakain. Hindi nga alon ng dagat ang narinig nyo, kundi ang pagdighay ni Wilma. Naparami nga ata yung pagkain ko ng spaghetti, kaya nga ayan, busog na busog aketch. Ang baby Kenzo ko nga, marunong na makipag-dinosaur-dinosauran. Pagkatapos nga magsikainan ay nag-uro nga sila tita ng plato dito. Buti na nga lang ang may deep well dito. Or mas kilala sa tawag na bomba. Dumiretso nga ako dito sa CR para nga umihi at parang anytime nga ay may lalabas na multo. Dito pa naman yung lugar at wala nga tao at hindi ka pamilyar kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Buti nga nakaihi ako na matiwasay at wala naman nagpakita sa akin kahit ano. Tinatakot ko lang talaga yung sarili ko pero wala naman talaga akong kakayahan makakita ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat talaga makita. Talaga namang nakaka-relax kapag ganito ang tanawing bubungad sa'yo sa araw-araw. Yung tipong malayo ko sa mga marites, malayo sa mga ingin ng tao at malayo sa mga ingin ng mga sasakyan. Anyway, pagkatapos ko nga mag-CR, sinama ko si Kuya Kel dito, lumapit nga kami sa Pangpang. Kahit medyo malamig pa nga yung tubig, enjoy na enjoy naman kami. Maya-maya nga nagsipuntahan nga kami nila tita at nila inang dun sa bandang gitna dahil naliligo na nga sila tatay. Ang baby Kenzo
ko nga enjoy na enjoy sa paglalaro ng buhangin. At andun nga sa bandang unahan yung cottage namin. Medyo mataas pa nga yung tubig sa gawin dun at madaming ang bato-bato. Pero dito sa bandang gitna nga ay mababa na ang tubig at wala nga bato. Mag-alas 9 na nga rin ang mga oras na yan at nakaligo na nga rin kami. Mas okay na nga rin na naligo kami ng mas maaga dahil nga nung mga bandang alas 10 ay medyo mabato na nga at mainit na. Habang ine-edit ko nga itong video na to ay namangha nga ako sa ganda ng langit. Buti na lang nga kahit malolobat na yung cellphone ko ay nakapag-video ako at nakuhanan ko nga ang paggalaw ng mga ulap. Kakat-cut ko pa nga sana yung video dahil medyo mahaba-haba na nga. Hindi ko na nga pinutol yung video at pinas forward ko na nga lang. Hindi na nga kami masyado nagbabad ng baby Kenzo at halos 30 minutes nga lang din kami umawat na kami. Medyo nanginginig na nga ang baby Kenzo kaya sabi ko kala tita mauuna na kaming umahon. Iniwanan ko na nga si Kuya Kalkala tatay dahil enjoy na enjoy pa nga siya. Pasado alas 12 na nga ng tanghali at mga nakagayak na nga kami para umuwi. Itong sila papa ay may nakuha nga daw silang sea urchin. Ewan ko nga kung kinakain ba talaga to pero sarap na sarap nga siya sa pagkain nito. Tinanong ko pa nga siya kung anong lasa at anong amoy. Sabi naman niya ay masarap daw pero nung inamoy ko nga ay malansa. Kaya hindi ko na nga tinikman. Tapos ito namang isa kong pinsan nakakuha nga sila nung nilalagay sa yung sa may sungka. Shout out po sa mga nakakalam kung anong tawag dyan. At ito naman si Kuya Kal gagawin pa atang alagang hayop itong sea urchin. Sabi ko nga sa kanilang lahat ay mag picture muna kami bago umuwi. Isang view nakita ang dagat. Basta 3 view nga yung kinuhanan ko at ang hirap nga i-explain. Hindi nga po ako galit. Ganito lang talaga ang tono ng boses ko. Buti na lang nga may dala akong tripod kaya lahat ay naisama sa picture. Ito nga yung pababa at paakyat dun papunta sa dagat. Naglakad na nga lang kayo papaakyat para hindi na nga mahirapan mag-drive ang tatay. Medyo matarik nga kasi yung daan at baka nga hindi kami kayanin papaakyat. Habang inaantay nga yung sasakyan itong baby Kenzo ko ay nakatulog na. Bago nga kami umalis dun sa dagat ay kumuha nga ako ng mga kakaibang bato para nga gawin kong souvenir. Kaya ang masasabi ko nga ay hindi ko naman nga pinagsisihan na sumama nga kami sa outing na to. Hindi naman kami mayaman para makapag-outing mayat maya kaya magandang experience nga ito para sa aming lahat. Pero kahit gano'n ka pa nga kasaya dahil minsan ay may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Ina-expect ko nga na makakauwi kami ng mga bandang alas 4 ng hapon sa bahay. Dahil linggo naman nga at wala naman traffic. Nasira nga yung sinasakyan namin kaya for the tulak ang mga lalaking kasama namin. Kung pupunta nga kayo dito sa Matawi Beach Dingalan dapat ay nakahanda kayong magtulak. Charot lang. Hindi lang naman sasakyan ang inihahanda o chinecheck bago umalis lalo na kung malayuan. Dapat nakahanda rin kayo emotionally at physically. At syempre dapat nakahanda rin ang inyong wallet para sa mga extrang gagamiting pera. Napakarami nga nangyari nung araw na yon at ang mga sumusunod nga ay history na. Dito ko na nga tatapusin ang vlog na to dahil marami-rami na nga rin ako na pagsasabi. Anyway, ingat po tayong lahat sa mga darating pa nating mga outing. God bless us so. Mwah, mwah.